Good day po sa ating mga manonood, sa lahat po ng mga subscribers natin dyan, hello po sa inyo. Okay, this time po, medyo exciting po yung pag-uusapan natin kasi it's about business, ano po yung magandang negosyo sa maliit na puhunan at patok na negosyo sa lahat ng panahon, no? Di ba? So, kasi marami po sa labas nagtatanong, ano ba yung magandang negosyo? Di ba? So, by the way, hello po sa lahat. Don't forget to subscribe. I'm Mr. Bonifacio Atundukan Jr. Okay, so dati akong assistant principal sa isang private school. And of course, graduate po ako ng Master in Business Administration. So, bali, I've been with the business industry since 2015 through my business partners and through my student dito po sa yung time na nagtatrabaho po ako. Okay, so by the way, sa lahat po ng mga nagtatanong, ano ba talaga yung mga magagandang negosyo para sa panahon ngayon, okay? Or sa anumang panahon, di ba? Yan yung pag-uusapan natin. So stay tuned. Patapusin niyo po yung video na hopefully makatulong po ako sa inyo para makapaghanap tayo kung ano pang magandang negosyo. Okay? So siyempre, isa sa mga negosyo na patok or pwede sa lahat ng panahon, normally kailangan iisipin natin yung mga iisipin natin dapat basic needs. Diba? Basic needs. So, isa sa mga negosyo na pwede nating simulan, option 1, ayan, ang option 1 po natin, e-loading. Diba po? Actually, dati is, hindi siya need. Tama? Hindi siya need dati kasi, ano siya dati, tawag nito parang okay lang kasi hindi naman masyadong kailangan talaga dati ang communication. Yung mga mobile phone, di ba? Hindi pa naman masyadong dati. Pero sa ngayon kasi, kailangan na talaga siya, lalong-lalo na sa mga estudyante, and of course sa mga, sa mga negosyo, di ba? It's easy to monitor business. Tama? Kapag mayroon tayong means of communication, di ba? Kagaya po ng, kahit na malayo, pwede tayo makapagtawag, pwede tayo makapag-contact, pwede tayo makapag-send ng ating mga reports, di ba? Ganun po ang kagandahan ngayon. Kaya pinaka-importante po, siyempre, bago tayo makapag-send ng mga reports, kailangan may internet connection tayo. So, isa sa mga source of internet connection, lalong-lalo na kasi Android phone na po ang gamit natin, sa panahon ngayon, kailangan po talaga ng e-load. Tama? So, basic needs na ngayon ng e-load. Mga kabataan ngayon, kung nakikita po natin, okay lang yan sila na walang merienda basta mayroon na silang load. Tama? So, ganun po kaganda ang e-loading business. Diba? So, ang kagandahan dito kahit sino, pwedeng-pwede. Kasi wala siyang diskriminasyon, ika nga, di ba? Wala siyang diskriminasyon kasi lahat gumagamit Lahat gumagamit nito as long as pag mayroon silang cellphone, normally gagamit talaga, kailangan talaga ng load yan, di ba? And of course, simply, market accepted na. Ganun po kaganda ang negosyong e-loading. Market accepted na siya, hindi mo na kailangan na mag-explain ka pa na kung ano-ano dyan, yung explanation mo kasi actually, kilala na siya sa market. Yan ang isa sa dapat titingnan natin pag nagne-negosyo tayo, di ba? So, market accepted siya dapat. And of course, ito ang pinaka-the best sa lahat, hindi siya napapanis. So, hindi ka malulugi talaga sa negosyo pag nagnegosyo tayo ng e-loading. So, sa panahon ngayon, by the way, marami namang pwedeng pwede namang magbili tayo ng mga SIM o ganyan para makapagsimula. So, maybe we can start at 5,000. Pero, kung gusto natin mas malakihan, mas maganda dadagdagan. Di ba? Pero kung sa sari-sari store, di ba, pwede natin pangdagdag lang siya sa sari-sari store. So, yan po yung ating option 1 na pwede po nating umpisahan na negosyo. And ito, ano pang isa? Kaya isa next option po natin, ito po yung tinatawag natin bills payment. Yes, bills payment po, basic needs po talaga siya ngayon. Kasi bakit po? Tubig, kuryente, nagbabayad tayo, may trabaho tayo sa wala. As long as gumagamit ka ng kuryente, gumagamit ka ng tubig, okay? So, may income ka man na sa wala, kailangan mong bayaran yan. Tama? Nagkaroon na ng pandemic, pero tuloy pa rin ang bills. Okay? Diba? Magbabayad talaga ng bills. So, pwede natin tayong magbigay ng ilapit natin sa bawat tahanan, di ba? Bakit ka pa magbabayad sa labas kung pwede naman ikaw na lang? Tama? Yun ang kagandahan ngayon sa bills payment. Tama? Sa bills payment natin ng mga papasuking negosyo.
Okay? And the same time, wala ding diskriminasyon, kahit sino, pwede, mapakumpleto man o hindi, gwapo, maganda, bata, matanda, walang problema, pwede pong or gumagamit po ng bills, inom ng tubig, nagbabayad ng kuryente, nagbabayad ng telecommunication, di ba? So, gamit na gamit talaga siya. Our very basic needs talaga siya ng mga tao ngayon. And of course, this is mandatory. Pag sinabing mandatory, yan nga yung sabi ko kanina, whether you like it or not, kailangan mong bayaran. Tama? Kasi kailangan na natin sa ating pang-daily needs natin. And of course, this is also a market accepted. Hindi mo na kailangan i-extend further kung anong meron. Kasi bakit? Gamit na siya ng mga tao. Ang kailangan mo lang ngayon, ilalapit mo lang sa kanila. Ganun po ang pwede nating gawin sa bills payment or kapag pasukin natin yung negosyo na bills payment, napakaganda po talaga siya kasi kahit sarili na lang po natin, negosyo na natin. O di ba? Sarili lang po natin, customer na natin. So di ba? So naka-less ka na sa effort na magpipila sa labas and pwede pa na tawag nito. Pwede kang kumita sa mga kapitbahay po natin. Di ba? Ilalapit na natin sa kanila kasi ganun ka. Diba? Madalas, pag lumabas tayo ng bahay, normally, hindi lang pagbabayad ng bills payment ang gagastusan mo din. Marami pa. Kasi bakit? Mayroon pa tayong kung mamasahe tayo, diba? At the same time, pag may merienda, mahaba ang pila, diba? Okay, kung may kasama ka pa ng anak, hindi lang pagbabayad yung anong mangyayari doon kasi mayroon pa yan silang mabili ng mga pagkain, no? Diba? Kahit sarili natin, pag mahaba ang pila, mabot tayo ng tanghali or hapon, simpre mauuhaw at the same time magugutom, so bibili na hindi. So another ano na naman yon, another gastos, di ba? So at the same time, isa din ito sa mga negosyo na hindi napapanis. So yan po ang kagandahan sa bills payment. And of course, gusto ko pa kayo bigyan isa din sa magandang negosyo ngayon, lalo na sa mga OFWs, yung remittance. Di ba? Magandang simulan din ang remittance. Basic needs din po ang remittance, di ba? Kasi madalas malalayo yung ating family sa ating trabahuan and gusto natin magpadala ng pera, hindi naman pwedeng hindi naman pwedeng hindi tayo magpadala kung nangangailangan. So kailangan talaga yan magpapadala. So or di kaya pinapadalahan, di ba? So basic needs talaga ang remittance. So at the same time, no discrimination, market accepted na rin siya. Alam naman po natin lahat, nakakaalam sa kung anong remittance o pera padala. And of course, hindi rin siya napapanis. Diba? Isa yan sa dapat nating titingnan pag nagsimula tayo sa negosyo. So kung magsisimula tayo, actually sa labas napakamahal po ng remittance business. Kung magsisimula tayo, kailangan natin kakashban tayo ng 500,000 or more. Diba? Kasi kailangan pa ng pwesto yan. Okay? Pero huwag kayong mag-alala kasi mayroon akong mga ikukwento sa inyo mamaya na pwede mong umpisahan ang ganyang negosyo. Okay? Sa maliit na halaga lang. Okay? So, stay tuned po tayo ha. Okay? Next option po natin, gusto natin na magkaroon ng maliit na negosyo or negosyo. Okay? Kahit nasa bahay lang, maganda din po ang negosyong ticketing. What? Bakit? Okay? Bakit po? Anong meron? Okay? What is there in airline ticketing? O, diba? Bakit? Kasi, actually, gamit din po siya. Basic needs din po siya ng tao kasi means of transportation na po siya. The safest way of transportation ngayon ang tinatawag na airlines, di ba? Airline ang himpapawid gamit po ang mga eroplano, di ba? Yan po yung isa sa the best part. Tama? So, ang gagawin natin, magbebenta tayo ng tickets. Ang kagandahan kasi dito, no discrimination, market accepted, kilala na din siya, hindi din siya napapanis, at ang the best part, worldwide po ang magiging market natin. Kasi, pwede na, using our Facebook, pwede na tayo makapag-advertise, di ba? At the same time, worldwide, okay? Ang kagandahan dito, hindi siya napapanis at the same time, kahit sino pwede nating maging customer. Di ba? Ganon kaganda ang airline ticketing. At malaking kita nito kung napapansin po natin, dumadami po ang mga airports dito sa Pilipinas at lalong dumadami yung mga tao lilipad, pasok. Kung pupunta ka ng airport, grabe yung mga taong pipila doon sa kanang eroplano. So, yun na lang isipin po natin. Pagbibigay lang tayo, ilalapit natin sa kanila, lalo na yung may mga kakilala tayo, doon yun mag-uumpisa.
So, pwede siyang pwede siyang ating umpisahan kahit nasa bahay tayo. Diba? Kasi pwede natin gamitin laptop. Kung meron kang laptop, kung wala kang laptop, pwede na cellphone. Ganun po kaganda. At the same time, hindi mo na kailangan sa ngayon, the best part, kasi hindi mo na kailangan ng printer. Ang kailangan lang is, cellphone ka, screenshot mo lang, bigay mo na, pasa mo na sa messenger o sa email nila. Tumat yan doon sa kanilang tickets. Diba? Ganun kaganda ang mga negosyo na mga services kagaya ng airline ticketing. Okay? And of course, meron din tayong tinatawag na insurance. Sa insurance, market accepted din, marami na rin nakakaalam sa mga insurance. Pero kung may mga, depende kasi sa anong klaseng insurance yan. Okay? May mga life insurance, may mga educational insurance, mayroon ding mga accidental insurance. So, if you want to start, doon sa mga mura lang, pwede na tayo mag-umpisa sa, tawag natin doon sa mga accidental insurance. Diba? Kasi meron akong kilala, Malayan Insurance, na only, maliit lang yung puhunan mo dyan, pero pwede kang kumita ng 220 pataas. Diba? Ganun kaganda ang mga insurance na ganyan. So, ayun lang, pwede natin siyang umpisahan. Okay? At the same time, ito siya, kasangga natin sa mga sakuna at nahaharapin natin. Diba? So, yan po ang mahalaga din sa insurance. Okay? So, ngayon, ayan, siyempre meron tayong 6, diba? Sabi ko kanina, mga options natin. We have 6 options na nabigay po natin. So, ngayon po, ano ba yung pwedeng negosyo natin na pwedeng lahat ng yun ay na services na yun ay pwede tayong magkaroon. Pwedeng ganun, di ba? Okay, kung mayroon nang naman na ganun. Okay? So, I would like to introduce to you one of the company na I'm with. Okay? Isa sa mga sinalihan ko way back 2015. Okay? Na ginagawa ko dati as part-time. Kasi siyempre sa negosyo, or sa employment, I mean, hindi naman habang buhay malakas yung katawan natin. At the same time, hindi din naman habang buhay ay magtatrabaho talaga tayo. Di ba? And, nakita ko po is medyo mahirap po talaga, lalo na pag ikaw ay breadwinner, lalo na pag ikaw ay maraming umaasa sa'yo. So, kailangan mo talaga ng mga extra income. So, ang hanap ko talaga dati is the extra income lang. Pero ang kagandahan sa negosyo na to, okay, sa company na to, pwede mo siya kasing gawing full-time. Kasi, yung services na binanggit ko kanina, ay ilan lamang po yun sa mga services na pwede mong ma-offer once na nakapag-franchise ka ng system ng company na to. So, ano po yung pangalan ng company na sinasabi ko? I would like to introduce to you the Unified Products and Services, or UPS in short. Okay, ang company na to ay nag-umpisa last November 11, 2011. Ang nagmamay-ari nito ay si President Emmanuel Pascual, na dating empleyado ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Isang accountant by profession, but good news po, at the age of 21, nagkaroon siya ng milyon, at he started to share or to build his own businesses, at isa po sa mga negosyo niya ngayon. Ito po yung negosyo na to, okay, na Unified Products and Services. So, bakit ba Unified Products and Services? Kasi dito po, sabi ko kanina, once you avail the system, nandun na po lahat yung services, yung loading natin kanina, yung remittance, yung bill payment, airline ticketing, nandito na po yung lahat yan. At kagandaan sa system, sa ticketing pa lamang po, 406 airlines na po ang magiging partners po natin if in case nakapag-franchise po tayo ng system na to. So, ang pangalan po ng system natin is si eCash account, okay, or eCash system. Okay, sa eCash na yan, para siyang kung si Globe mayroong GCash, kung si Smart may Paymaya, si UPS or Unified Products and Services mayroon pong electronic cash or eCash. Okay? Available po yan sa Play Store. Pwede po natin gamitin sa ating Android phone, sa laptop, or sa desktop. Ganun po siya kaganda ang negosyo. So, kung sa labas tayo magpa-franchise ng mga ganitong negosyo, okay, yung mga nabanggit natin kanina, bills payment, insurance, remittance, airline ticketing. Sa airline ticketing na lang, kung sa labas ka, actually 300,000 airline, Cebu Pacific Airlines pa lang yan. So, medyo lugi ka dyan kasi bakit? Paano kung may promo ang ating ang PAL, di ba? So, maganda, marami kang airlines.
So, sa 300,000 sa Cebu Pacific, cash ban pa lang din yan. Wala pang pwesto, wala pang seminar. So, nahirap din. Okay, di ba? So, tawag dito, malaki. Okay? So, ayan. Gagandahan, pwede natin siyang dagdagan or dito sa negosyo na to, once you avail the system, one-stop shop na siya, 406 airlines na agad partners natin. Imagine niyo, di ba, napakagandang negosyo. Di ba? So, ang kailangan lang po natin i-franchise yung ating tinatawag na e-cash system. Okay? Or e-cash account. Okay? Sa airlines natin, pwede ka na doon kumita sa 500 to 1,000. Okay? Depende po sa domestic or airline, international. Okay? Ang ating nabook na ticket. Per way, per pax po yan pinikitain natin. So, isa sa magandang negosyo talaga yan. Lalo na sa panahon ngayon. At lalo na kahit anong klaseng panahon, nandyan yan sila lahat. Di ba? So, by the way, share ko lang din, bakit ko pinili yung negosyo na to, bakit ko pinili yung company na to, kasi dito ko po nakita na kung sa labas, actually maraming business opportunities sa labas. Maraming business opportunities sa labas. Pero kung titingnan po natin ang whole picture of the market, market po niya lahat. Kasi kung papasok tayo sa mga company, kagaya po ng mga food supplements only, ang binibenta, hindi lahat po capable to buy at hindi din lahat po is required to buy. Kung baga, matatawag natin silang mga business or product of choice, di ba? Product of choice is their choice, or ang tao is my choice kung bibili sila or hindi. At the same time, they are not all capable to purchase the products pag mga food supplements tayo. Di ba? May mga companies din na mga tinatawag natin dun sila sa coffee, di ba? May mga healthy coffee, healthy juice, and of course, mayroon ding mga companies na ang binibenta din ngayon is yung mga appliances. 'Di ba? So hindi din lahat nagbebenta or bumibili ng appliances. Hindi din po lahat every month bumibili ng appliances. So medyo siya, tawag nito, masasabi nating hindi natin ma-capture ang whole market, 'di ba? Kasi mayroong market, but then mahirap din siyang gawin at not all magiging customer natin. And doon naman sa mga kape, hindi naman lahat nagkakape. Mga juices naman, hindi naman lahat nagju-juice. Kung cosmetics naman pag-uusapan, hindi naman po lahat din pwede. Di ba? Okay? Although maraming gumagamit talaga ng cosmetics, pero hindi nga sa lahat capable to buy, and of course, hindi din po sila matatawag nating tawag nito, yung product of needs, they are product of choice. Pero kung titingnan po natin ang whole market, dito po sa negosyo na sinabi ko sa inyo, okay, shinare ko sa inyo kanina, yung mga bills payment, yung mga, accepted na sa market, at the same time, basic needs talaga siya. Okay? Bumili man sila ng mga food supplements, kape, juices, or hindi, bumili man sila ng mga appliances, pero tuloy-tuloy po, kailangan po nila ng mga, tawag nito, yung services na mga sinasabi ko, yung e-load. Sa e-loading na lang. Di ba? Sipin po natin yung bumibili ng tawag nito, ng kape, or juices. Hindi naman po yun lahat. Tawag nito, lahat po yun sila gumagamit ng load. So, lahat po yun sila pwede natin maging customer. And sino yung mga bumibili ng mga bumili ng mga food supplement, bumili man sila o hindi, pa din sila. Tawag nito yung magre-remittance pa rin sila. Diba? Magbabayad din sila ng bills. Bumili man sila o hindi ng mga appliances, magbabayad pa rin sila ng bills. So, kung titingnan po natin ang whole market, captured po natin ang whole market. Ganun po kaganda ang business na to. Okay? So, for further information, again, please contact. Okay, kung mayroon tayong mga katanungan kung gusto po natin umpisahan yung negosyo na sinabi ko sa inyo, just contact me. Okay, and of course, iiwan ko po yung aking Facebook link sa sa comment para mayroon po kayong pwede niyo po akong makontak sa Facebook, and of course aking contact number na naka-flash sa screen, and para po sa mga
nasendan ng video na to, please do the honor to contact the persons who give you the link of my video. Okay? So, again, thank you so much. Hopefully, nakatulong po sa inyo. God bless po sa ating lahat.